Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Bakit ba kayo nagpaplano ng biglaan? Bakit hindi mo na natin ito pinag-usapan? Pinag-usapan na namin ito ni Gabo. Kaya lang madalas kang wala kaya hindi mo alam. Abala ka kasi sa paghahanap ng trabaho na hindi ka naman tinatanggap. Aba, real talk yun ha. Pero tama si Teye. Isa pa, alam namin na hindi ka papayag sa easy money. Pero hindi naman ito ganun Kasi maghihirap pa din naman tayong umakyat sa bundok. Samahan mo lang kami. Kami nang bahala sa lahat. Ano ba kasi yung pinaplano nyo? At ano itong laman ng bag ko? Bakit sobrang bigat naman? Mangunguha lang tayo ng mga kayamanan sa loob ng kuweba. Mga dilata lang yung nasa bag mo. Dinala namin para may ulam tayo kapag nagutom. Gano'n naman kayo kasiguradong may kayamanan dun? Baka naman kapahamakan lang ang naghihintay sa atin dun Ano ba naman pag-iisip yan? Bakit hindi natin subukan, di ba? Wala namang mawawala sa atin kasi walang-wala naman na tayo. Isa pa, kung kapahamakan lang, nandyan ka naman, di ba? Para protektahan kami. Oo nga, sa dami ng bawang at asin na dala natin, walang aswang nalalapit sa atin, di ba? Anong kapahamakan pa ba ang naghihintay sa atin doon? Kahit mabigat ang dalambag ni Ray, mabilis pa rin siyang maglakad kumpara sa mga kaibigan niya. Hindi pa sila nakakalapit sa paanan ng bundok nang bigla siyang napasigaw. Kaya mabilis na tumakbo papalapit ang kanyang mga kaibigan. Anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? May ahas na pumulupot sa paa ko Pero pinatay ko na. Halika na, maglakad na ulit tayo. Ahas? Hindi naman mukhang ahas yan Mukhang baging lang yan na dinurog-durog mo. Sa sobrang pagkabigla ko, nagtatatalon ako at tinapaktapakan ko yan hanggang sa madurog ng ganyan. Kaya hindi na ninyo makikilalang ahas talaga yan. Hindi naman nangangagat yun hindi ba? Hindi nga, pero nanunuklaw yun. Tsaka nagulat lang ako. Nakakapagtaka lang nasa payat mo, nakadurog ka ng ahas. Kung si Gabo pa yan, baka maniwala kong naging pulbos yan. Oh, ako na naman ang nakita mo. Ikaw lang naman na mataba sa atin Kahit hindi mo talunan ng ahas, madudurog mo pa rin sa bigat mong yan. Oo, tama na yan. Mag-aaway na naman tayo niyan Tara na. Napataas na ng kamay si Ray para pigilan ang kanyang mga kaibigan dahil nagsisimula na namang mag-asara ng mga ito. Gabo, sa unahan ka. Kunin mo yung sanga na yon para may panghawi ng damo. Ako naman dito sa hulihan para mas kita ko kayong dalawa habang naglalakad tayo. Sabi mo na kasi na duwag ka lang, pinapauna mo pa ako. Para ako kagad ang makasalubong ng ahas no? O sige, ikaw na lang sa likod ni Althea. Kapag may sumunggab na aswang sa inyo, hindi ko makikita agad E di, mabilis kayong malalapa. Tama naman si Ray, Gabo. Siya lang naman ang may kakayahang lumaban sa mga aswang o kahit anong mabangis na hayop. Naalala mo nung dating gumala din tayo? Noong may biglang sumugod sa atin na mabangis na hayop habang naglalakad tayo nung mag-camping? Hindi ba siya ang nakipaglaban? Napatakbo niya yung hayop na yon. Mabilis lang kumilos si paring Ray kaya ganon. Di ganon din yun. Kapag ikaw ang aasahan, paktay na. Anong kinalaman nun sa pangunguna mo sa dadaanan nating Gabo, ha? Napakamot na lang sa batok si Gabo dahil wala na siyang magawa. Pinagtulungan na siya ng dalawa kaya nauna na siyang maglakad paakyat ng bundok. Ilang minuto na silang naglalakad. Hindi pa nararamdaman ni Ray ang pagod. Pero nakikita niyang pagod na ang kanyang mga kaibigan. Kaya napagdesisyonan nilang magpahinga sa isang kubo na nakita nila. Hindi pa sila nakakalapit sa kubo nang makita ang isang matanda na nakaupo sa pintuan. Gusto niyo bang magpahinga sa kubo na ito? Paano niyo po nalaman yon? Manghuhula po ba kayo? Paano niyo nalaman? Inulit mo na yung tanong ni Ray Gali mo talaga. Kailangan bang mambatok? Panakit ka talaga no? Tama na nga yan. Para kayong mga bata Tumigil na sa kanilang asaran at bangayan ang magkaibigan nang muling magsalita ang lalaking nakatayo sa kanilang harapan. Ang tono ng boses nito ay seryoso at puno ng babala. Lahat ng napapadaan dito,
ay nagpapahinga sa kubong ito. Kahit ako, dito rin nagpapalipas ng oras kapag nangangahoy sa umaga. Pero kanina, sa sobrang taas ng inakyat ko nahirapan akong bumaba kaagad. Kaya heto, nagpapahinga muna. Kayo naman, anong oras na paakyat pa lang kayo? Papunta po kasi kami sa Sa tuktok po, magkakamping kami. Ganito po kasi kami kabataan pag walang pasok, nag-a-adventure. Oo nga po, sabi nila, masaya daw umakyat ng bundok sa ganitong panahon. Ang ganda-ganda kasi ng tanawin Ganun ba? Sige, dito na muna kayo magpahinga. Pero tandaan nyo huwag kayong mag-iiwan ng bukas na lampara o flashlight kung matutulog kayo. Bakit naman po? May naglalakad po ba dito paggabi? Oo, marami. May mga tao kasing umakyat dito para pumunta sa kuweba. Hinahanap nila ang kayamanan daw na nakatago sa loob. Alam niyo po yung tungkol doon? Mukhang alam nga niya. Tingnan niyo yung kwintas niya parang antik. Galing ba yan sa loob ng kuweba, Lolo? Oo nga no, baka umakyat ka rin doon. Kumusta? Marami ka bang nakuha? Mga pasaway. Kaya pala kayo umakyat dito Pero, sinasabi ko sa inyo, hindi kayo magtatagumpay. Walang sino man ang nakakalabas kapag pumasok na doon. Bata pa kayo para magkaroon ng interes sa ganitong bagay. Mas mabuti pang umuwi na kayo. Ano pong ibig niyo sabihin? Ano pong alam niyo tungkol doon? Huwag ka maniwala sa kanya, Ray. Gusto lang niyang suloy ng kayamanan. Malamang, binabalik-balikan niya yon. Tama. Gusto lang niya tayong takutin para hindi na tayo magpatuloy sa pag-akyat doon. Sabihin niyo nga po sa amin ng totoo. Ano pong alam niyo tungkol sa lugar na yon? Kahit anong sabihin ko, alam kong hindi kayo maniniwala. Basta, mag-iingat kayo. Huwag niyong babaliwalain ang babala ko. Nagsimula ng pasanin na matanda sa kanyang balikat ang dala niyang kahoy. Gusto sanang habulin ni Ray ang matanda. Pero kahit sumigaw siya ng ilang ulit, hindi ito lumilingon o sumasagot man lang. Nagpupumilit siyang sundan ito, pero maigpit siyang pinipigilan ni na Althea at Gabo. Galit na galit ang dalawa. Naniniwala silang sakim ang matanda. Nakita nila ang suot nitong lumang medalyon na tila isa sa mga kayamanan na nasa kuweba. Para sa kanila, ginagamit lang na matanda ang mga kwento nito upang takutin sila at pigilan sa pag-akyat. Gusto mang ipagtanggol ni Rhea matanda, pinilit na lang niyang habaan ng pasensya at wag nang makipagtalo sa mga kaibigan. Mas pinili niyang pakinggan ang mga ito kaysa magtiwala sa isang taong kakikilala lang nila. Ang kubo na kanilang kinaroroonan ay kakaiba. May 3 baitang ito. Lahat ay gawa sa mga sanga ng punong kahoy. Sa kabila ng pagiging simple ng itsura nito, halatang matibay at maingat na itinayo. Ang sahig ng kubo ay gawa sa kawayan at may ilang bahagi ng kubo na walang dingding. Ang tanging dingding na naroon ay ang nakaharap sa daan at ito lamang ang nagsisilbing tabing para hindi makita sa labas ang loob ng kubo. Habang inaayos ni Ray ang tent na dala nila, hindi niya maiwasang magtaka. Si Gabo naman ay nagsimula ng maghanap ng mga tuyong sanga na pwedeng gamiting panggatong at pampausok para pantaboy ng mga lamok. Matapos makapagluto ni Gabo, ay nagsimula na silang kumain at muling nabuksan ang usapan sa dahilan kung bakit sila napunta na sa lugar na yon. Siguro mas mabuti kung umuwi na lang tayo bukas. Pagsikat ng araw, maglakad na tayo pababa. Ano? Mauwi sa wala lahat ng pinaghirapan natin? Isipin mong mabuti kung bakit tayo nandito Kung bakit natin kailangan kunin yung kayamanang yon. Hindi ba't madami ka nang ina-apply ang trabaho pero walang tumatanggap sa'yo? Ito na sana yung unang trabaho mo sa edad mong to, no? Delikado kung magpapatuloy tayo Hindi ba't sinabi nga ng matanda? Natakot lang tayo noon. Sa aking mamatandang yun. Isipin mo na lang, gaano karaming kayamanan na makukuha natin na pwedeng magpabago ng buhay nating lahat. Ama, magiging mayaman tayo, katulad ni Mang Kanor. Kapag nabenta natin ang mga antik at mga gintong nandun, malaking pera yun. Hindi natin pwedeng isalang-alang ang buhay nating lahat. Paano kung delikado talaga dun?
marunong ka naman makipaglaban, di ba? Aliban sa mga aswang na madalas nating naririnig, ano pa bang panganib doon? Ahas? Madali namang iwasan yun eh. Kaya imposible yung sinasabi mong delikado. Huwag ka magpadala sa mga sabi-sabi. Mula nang mawala ang lola mo, wala ka ng ibang pinagkukunan ng pang-araw-araw na gastos. Nauubos na yung naiwang pera niya. Kaya dapat nating gawin to, no? Pwede ako makipagsapalaran sa Maynila kung kinakailangan. Pero hindi ka mabubuhay doon nang wala ka pang sapat na kaalaman at kamag-anak. Hindi tulad ng iniisip mo ang buhay doon, no? Isipin mo na lang si Ma'am Pido, yung kapitbahay natin. Nabalitaan mo ba kung paano sila yumaman? Umakyat lang din sila ng bundok para kumuha ng kayamanan. Ilang linggo lang nawala sila at pagkatapos naging mayaman na sila. Sa kanila ba ninyo nalaman yung tungkol sa kayamanan? Nagkatinginan sina Althea at Gabo. Ang mga mata nila ay parang nag-uusap. Bumuntong hininga si Ray na parang nauunawaan na niya ang ibig sabihin ng kanilang mga tinginan. Hindi ako naniniwala dyan. Kung totoong maraming kayamanan sa lugar na yon, kung saan nila sinasabi na nakakuha sila, bakit hindi pa nila kinuha lahat? Kung ako man ang nakakita noon at totoo yun, baka araw-araw ko nang aakyatin yung bundok na yun para kumuha. Hindi kasi madali ang pagpunta dun eh. Sabi ng iba, uuwi ka ng may pasa o kaya naman nawawala ang isang paa mo sa sobrang hirap. Matarik kasi masyado yung daan at talagang mauhulog ka kung tatanga-tanga ka. Kaya hindi na nakakabalik ang iba eh. Parang na-trauma na. Pero tayo, mga bata pa, kaya pa natin ang mga matatarik na bundok. Hindi ba kayang-kaya natin? Halos nasa gitna na tayo oh. Isipin nyo kung talagang marami silang nakuha, di sana bumili na lang sila ng helicopter para bumaba mismo sa bundok at limasin yung kayamanang sinasabi nyo. Ang hihinaan nyo kasi mag-isip eh. Kung ako yun, ganun ang gagawin ko. Ewan ko sa'yo. Kung ayaw mo maniwala sa amin, di kami na lang ang tutuloy doon. Kapag yumaman kami, huyo ka talaga sa amin. Pero tama naman kasi si paring Ray, Althea. Kung totoong marami nang nakukuha na kayamanan sa bundok na yon, siguradong hindi nila titigilan yun. Baka pati mga apo nila, pinapakit pa nila dun. Hindi na sumagot si Ray dahil mukhang hindi magpapatalo ang kanyang mga kaibigan. Tahimik na lang siyang pumunta sa tent at sinimulang tingnan ang mga gamit sa bag na inihanda ng mga ito bago umalis. Habang ginagawa ito, nag-iisip siya kung tama ba ang desisyon nilang magpatuloy. Pero hindi siya nakapagdesisyon ng mag-isa. Tumingin siya sa paligid. Tinitimbang ang bawat takbang na gagawin nila. Nasaan yung kalawit na dala ninyo? Yung malit na talim ng sibat? Nasaan? Bakit? May nararamdaman ka bang aswang sa paligid? Imposible naman na atakihin tayo. Napapalibutan ng tent natin ng asin at bawang. Kaya hindi tayo malalapitan nun. Parang natural lang sa inyo yung humarap sa aswang Alam niyo palang may aswang pero nagpumilit pa rin kayo umakyat dito. Nako, to naman. Walang ibang ginawa kundi kumontra. Sinama ka namin dito hindi para maging kontrabida kundi para maging kakampi namin at tagapagtanggol. Tama. Kung si Tabachoy lang ang kasama ko, malamang hindi niya ako kayang ipagtanggol Uy, grabe ka naman sa akin. O bakit? Totoo naman Una palagi sa bokabularyo mo ang pagkain. Mas uunahin mo pa ang pagkain kaysa sa akin, no? Oo, matakaw ako. Pagkain ang inuuna ko. Pero hindi ko naman hahayaang mapahamak ang isa sa mga kaibigan ko. Oo, tama na yan. Baka magkasakitan pa kayo. Nasa gitna niyo ako. Baka mamaya ako pa masaktan ninyo. Nasaan na ba yung kalawit? Nandyan, nakasabit sa may bubong. Hindi sigurado ni Ray kung anong oras na, pero naghanda pa rin siya para sa kanilang kaligtasan. Nang makaramdam ng antok, ay natulog na siya. Naalimpungatan siya dahil sa hindi kaaya-ayang amoy. Dumilat siya at napansin na wala si Althea sa kanyang tabi. Nagpanik siya at agad na bumangon. Lumabas siya sa tent at nagsimulang hanapin ang kaibigan. Sumigaw siya para tawagin si Althea pero walang sumasagot. Maya-maya ay nakarinig siya ng malakas na sigaw. Sigurado siyang si Althea yon. Kaya naman nagmadali siyang tumakbo papunta sa pinanggagalingan ng boses.
Bawat hakbang ay may kabuntot na takot at pangambang baka nasa panganib ang kaibigan. Nang makarating si Ray sa pinanggalingan ng sigaw, inilawan niya ang paligid gamit ang maliit na flashlight. Pero wala siyang nakita. Wala si Althea. Muling isinigaw ni Ray ang pangalan ni Althea, pero tanging ang hangin at tunog ng mga dahon ang sumasagot sa kanya. Naglakad pa siya sa kagubatan habang nag-iisip kung saan pwedeng pumunta si Althea. Nasaan ka, Thea? Nandito, sa likod mo, sa may paanan mo. Ingat, baka mahulog ka rin. Mag-iingat ka. Mahaw ka sa kamay ko. Paano ka nahulog dito? Ang layo nito mula sa pinagpapahingaan natin ah. Naghanap ko ng pwede kong gamitin para dumihan eh. Tapos bigla na lang may humila sa kamay ko. Sumabit ako sa sanga kaya nahulog dito sa bandang ibaba. Ano? Nakita mo ba kung sino yung humawak sa'yo? Hindi. Basta may mahahaba siyang kuko. Lapat na lapat sa balikat ko. Parang nagkasugat pa nga ako eh. Paano hindi mo nakita? Hindi mo ba naramdaman kung anong itsura niya? Wala, hindi ko talaga makita, Ray. Mabilis lahat ang pangyayari at ang dilim pa. Basta, naramdaman ko lang yung kamay na may matatalim na kuko na humawak sa akin. Nahulog si Althea sa isang maliit na butas. Hindi niya magawang umahon dahil may kalaliman ito at masyadong makitid. Kahit may hinala na si Ray kung anong nilalangang umatake kay Althea, hindi na niya ito binanggit para hindi matakot ang dalaga at para makapagpalipas sila ng magdamag ng tahimik. Matapos niyang may ahon si Althea mula sa butas, nagsimula na rin silang maglakad pabalik sa kubo. Nakailang hakbang pa lang sila nang marinig nila ang malakas na sigaw ni Gabo. Magkahawak kamay sila habang nagmamadaling lumapit sa kubo. Pagdating nila doon, nakita nila ang malaking anino sa kanilang tent. Ginagamit ni Gabo ang flashlight upang tangkaing masilaw ang lumilipad na nilalang. Napasigaw si Althea na makita ito at napaupo sa takot. Habang si Ray naman ay mabilis na naglakad papunta sa harapan ng tent. Hinatak niya ang sirang kahoy mula sa bubong ng kubo at ginamit ito bilang armas laban sa lumilipad na nilalang na nasa ibabaw ng tent. Pilit niyang inaabot si Gabo habang hinihiwa ang tent gamit ang matutulis na kuko. Tulong! Hey, tulong naman! Ang sakit ng kuko niya! Ray, mag-iingat ka. Ang talas ng kuko niya. Huwag kayong lalapit! Hawakan niyo ang bawang para hindi sila makalapit sa inyo! Saan ba kasi kayo pumunta? Bakit niyo ako iniwan dito? Pumunta ka kay Althea! Samahan mo siya dun! Tumalon si Ray upang maabot ang manananggal na sinusubukang tumakas. Nahawakan ni Ray ang kamay ng nilalang at hinigit ito papalapit sa kanya ng walang takot. Gamit ang maliit na kahoy, hinampas niya ang manananggal. Ngunit nakailag ito. Pinilit ng halimaw na bawiin ang kamay nito at sinapak si Ray gamit ang isang kamay habang umiiwas naman ang binata. Patuloy silang nag-iwasan sa bawat pag-atake. Kahit sugatan na si Ray, hindi niya binibitiwan ang kamay ng manananggal. Kailangan niyang maisaksak ang kahoy sa dibdib nito upang tuluyang mapatay. Dahil sa kaalaman ni Ray sa pakikipaglaban, alam niyang may paraan para patumbahin ang manananggal. Alam niya ang kahinaan at kalakasan ng nilalang na iyon. Habang hawak niya ito na nagpapabigat sa manananggal, hindi nito magawang lumipad palayo. Pero kahit hindi ito makalipad, malakas pa rin ito at kaya niyang iangat si Ray mula sa lupa. Habang umaangat si Ray, nagdesisyon siyang bumwelo at tumalon pabaliktad. Dahil dito, nabigla ang manananggal at napilayan ang braso nito. Kaya bumaba ang nilalang at pilit na umikot upang mabawi ang posisyon ng braso. Magkapantay na ang manananggal at si Ray. Dahil dito, sinapak ni Ray ang manananggal na naging dahilan upang mawalan nito ng balanse. Nagpumiglas ang manananggal upang makabitaw kay Ray at sa lakas ng pagtulak nito, tumalsik ang binata at tumama ang likod niya sa isang puno. Umatungal ang aswang dahil sa galit habang iniinda naman ni Ray ang sakit sa katawan. Maya-maya pa bumangon si Ray at muling tinangkang saksakin ang manananggal.
Pero nakabawi ito ng lakas at lumipad palayo. Dahil madilim at hindi sapat ang liwanag ng buwan, hindi na kayang habulin ni Ray ang nilalang. Lumapit sa kanya mga kaibigan at dahan-dahan siyang inakay papunta sa kubo. Huminga ng malalim si Ray at tiningnan ng mga kaibigan. May sugat ka ba, Thea? Patingin nga, umikot ka. Sandali, akong inatake ng aswang hindi si Althea. Bakit siya bang kailangan tingnan? Tingnan mo oh, ang dami kong galos. Pakuha nga ako ng mga gamit ko. Yung bawang at langis. Nailagay niyo ba sa bag ko? Hindi yata eh. Hindi ko alam na kailangan dalhin yun. Buisit naman oh. Sige, bawang na lang. Ikikis-kis ko sa balat ni Gabo. Hindi ba masakit yun? Lalo na't may sugat na siya, di ba? Kunin mo na. Pati na rin yung natitirang tubig, akin na. Kunin mo na, Althea. Huwag ka nang tatamad-tamad. Dapat tulungan mo si Ray na pagalingin ka. Leche, sana kinain ka na lang ng aswang na yun eh. Oo, tama ng asaran. Bukas na bukas din uuwi na tayo. Hindi natin pwedeng ilagay sa panganib ang buhay natin. Siguro naman, hindi na susubok na bumalik dito yung manananggal na yon. Kaya pwede na tayo magpahinga. Sumunod na lang si Althea sa utos ni Ray. Pinagtuunan ni Ray ng pansin ang mga sugat ni Gabo at agad itong ginamot. Hindi naman gaano kalala ang mga sugat at galos lang ang natamo nito. Gamit ang mga kahoy na nakuha ni Gabo, nag-init si Ray ng tubig at nilagyan ito ng luya. May natirang piraso ng luya sa bag ni Ray kaya nakagawa siya ng salabat. Pinainom niya yun kay Gabo bago sila natulog. Pero hindi magawang makatulog ni Ray ng buong gabi. Pinag-iisipan niyang mabuti ang magiging desisyon. Naniniwala siya na maaring may kayamanan nga doon sa kuweba dahil minsan na rin itong sinabi ng kanyang lola. Pero hindi niya pwedeng iwan ang mga kaibigan. Hindi niya pwedeng hayaan na mapahamak ang mga ito para lang sa pera o kayamanan. Kinaumagahan, bumangon siya at nagpaningas ng apoy. Hinayaan niya munang matulog pa ang mga kaibigan upang makabawi sila ng lakas. Balak niyang gisingin sila kapag mataas na ang sikat ng araw. Pero bago pa man sumikat ang araw, lumabas na si Althea ng kubo at kasunod nito si Gabo. Hindi ka na ba natulog, Ray? Ikaw lang yata ang kaya pang matulog kahit sobrang delikado na eh. Oh, tama na. Baka magbangayan na naman kayong aga-aga. Sige na, magligpit na tayo. Nang maaga tayo makababa. Ano? Tuloy ang pagbaba natin? Sayang naman, mukhang malapit na tayo oh. Oo nga pre, sayang pinaghirapan natin kung mauuwi sa lahat. Ang hirap kayang umakyat. Oo, malayo na nilakad natin. Siguro nga sayang. Pero hindi ba masayang ang mga buhay natin kung mapapahamak tayo? Grabe ka naman, sobra ka mag-isip. Natsyempohan lang naman siguro tayo ng manananggal na yon. Kaya siguro inatake tayo. Pero wala naman nangyari sa atin Kaya naman tumuloy na tayo. Tama, mahirap naman kung mauwi sa lahat ng mga pinaghirapan natin, hindi ba? Mas masama yun. Hindi, umuwi na tayo. Bilisan nyo na magligpit dyan. Tumayo si Ray at nagsimula na maglakad papunta sa tent. Iniligpit na niya ito. Bago matulog kagabi, isinaboy niya ang mga asin sa sahig ng kubo at sa ibabaw ng tent. Kaya naman medyo malagkit ito dahil natunaw na. Nang matapos siyang ayusin ang punit-punit na tent, inumpisa na rin niya ang gamit niyang inilabas sa bag. Nagligpit na rin sina Gabo at Althea. Pero nagmamadali ang mga ito. Ilang sandali lang ay nagmamadaling umalis si Althea nang hindi man lang nagpapaalam. Kaya't nagtataka si Ray. Anong problema niya? Saan siya pupunta? Pupunta siya sa kuweba na puno ng kayamanan. Kahit 1 o 2 piraso ng ginto, kayang baguhin ang buhay natin nun. Ikaw, kailangan mo lang buhayin ng sarili mo kaya ginagawa mo ito eh. Siya, kailangan niya ng malaking halaga para sa operasyon ng kapatid niya. Sabi niya Althea, nasa bayan daw ang kapatid niyang si Kevin, sa ospital. Namimilipit daw ito sa sakit ng tiyan. At nang ipatingin, na-diagnose na appendicitis. Kailangan itong maoperang kaagad. Ang problema wala silang sapat na pera.
Alam mo bang ang appendix ay maaaring pumutok anumang oras at ikamatay ng tao? Ano? Bakit hindi ko alam ang lahat ng yan? Dahil may sarili ka rin problema at ayaw niya maging pabigat sa'yo. Pero kahit na, dapat sinabi niya pa rin. Talaga na, sundan natin siya. Bakit ka sumasama ka pa? Maya-maya naman ng pagkontra mo. Di mo ba iniisip ang nararamdaman niya? Abay, malay ko ba? Akala ko ginagawa niyo lang ang lahat ng ito para sa akin. Hindi ko naman alam na may sarili pala kayong mga dahilan. Ikaw, ano bang dahilan mo? Agad na tumuloy si Ray paakyat sa daan kung saan dumaan si Althea. Sumunod naman si Gabo sa kanya. Mabilis ang mga hakbang ni Ray, puno ng pag-aalala para kay Althea. Pwede ba? Daan-daan lang sa paglalakad. Tapos gusto mo pa akong kausapin? Hirap na nga akong lumakad Nakakapagod kaya? Kung sinagot mo na lang kagad yung tanong ko, di ba? Oy, sige na nga. Gusto ko si Althea, kaya sinamahan ko siya. Kahit palagi ko siyang binabara, may malasakit pa rin ako sa kanya. Parang ko lang yun para mapansin niya ako. Kasi sa mata niya, puro ikaw na lang Ikaw malakas, ikaw magaling, ikaw nakakatuwa. At higit sa lahat, gwapo. Pero kahit na ganun, kaibigan pa rin ang turing ko sa'yo, no? So ibig sabihin nagseselos ka sa akin? Hindi naman yun selos na masama Selos lang na parang gusto kong ayusin ang sarili ko para maging kapaki-pakinabang sa kanya. Para naman makita niya ako, hindi lang ikaw. Naintindihan ko yan. Kung ano man ang nararamdaman mo para sa kanya, okay lang sa akin. Hindi mo ako magiging kalaban, no? Ibig sabihin, magpaparaya ka na? Depende. Kailangan muna siguro natin siyang mahanap ngayon. Kahit may bagyang takot si Ray sa pag-akyat, wala siyang ibang nagawa kundi hanapin si Althea. Naglakad-takbo na silang dalawa upang maabutan si Althea. Alam nilang hindi naman mabilis maglakad ang dalaga, pero hindi na nila ito matanaw. Naisip nilang baka ibang daan ang tinahak nito. Kaya naganap sila ng alternatibong ruta, pero wala silang makita. Imbis na mag-isip pa ng matagal, nagmadali silang magpatuloy sa paglalakad. Habang tumatarik ang daan, lalo nilang binibilisan. Determinado silang makita agad si Althea. Ilang sandali pa ay nakarating sila sa bukana ng madamong kuweba. Tingin ko, ito na yung kuweba. Magpahinga muna tayo bago tayo pumasok. Hanapin na muna natin si Althea bago tayo magpahinga. Paano kung nakapasok na siya? Hindi ba dapat sundan na natin siya kagad? At paano naman kung hindi pa siya nakakapasok? At tingin mo ba, hindi niya mamadaliin yon? Lalo na kung kailangan niya? Sa bagay, ayaw kasi tayong hintayin ng babaeng yun Sa loob kaya ng kuweba, may dala ba siyang tubig? Sa palagay mo? Siguro naman may natira pa siyang isang bote sa bagdadala niya. O ano, papasukin na natin? Hintayin muna natin siya ng ilang sandali. Baka ibang daan lang yung dinaanan niya Hindi naman siya ganun kabilis maglakad para hindi natin maabutan. Napakabilis nga ng lakad natin, di ba? Aminin mo na lang, gusto mo rin magpahinga. Ano, mababawasan ba yung pagkastig mo kung aaminin mo yon? Sira. Siyempre hindi, no? Kailangan lang talaga natin maghintay pa ng kaunti. O sige na nga, hindi mo na kailangan magdahilan sa akin. Patsaga nilang hinintay si Althea. Ilang sandali pa ang lumipas, hindi pa rin ito dumating. Matapos nilang makapagpahinga at makainom ng tubig, napagpasyahan nilang maglakad papasok sa kuweba. Bitbit ang kanya-kanyang ilaw, sinimulan nilang maglakbay sa loob ng madilim na kuweba. Ano yan? Lampara? Bakit ka naman nagdala ng ganyang lampara? Ainam na to kaysa sa flashlight na dala mo. Baka mamaya maubusan pa yan ng baterya yan ba? Kapag hinangin ng malakas, mawawala ng sindi. Mahirap pa yung sindihan uli kapag nasa loob ka na ng kuweba. Paano naman nahanginin ng malakas sa loob ng kuweba? Siraulo ka ba? Wala namang kahangin-hangin doon. Hindi na sumagot si Ray at nagpatuloy na lamang siya sa paglalakad. Sobrang dilim sa loob nito at hindi maganda ang amoy. Maalinsangan at nakakaramdam siya ng sakit sa ulo dahil dito. Nagpatuloy sila sa pagpasok sa kuweba.
at walang ingay ang madirinig sa paligid maliban sa tunog ng kanilang mga yabag. Ang katahimikan ay lalong nagpalalim sa kanilang pag-aalala. Napaisip tuloy sila kung nasa loob na nga ba talaga si Althea o baka naman naligaw ito sa ibang direksyon ng gubat. Sa palagay ko, hindi pa nakakapasok dito sa loob ng kuweba si Thea eh. Pre, tingnan mo yung mga bakas ng paa. Mukhang maraming tao na dumaan dito. Ang daming bakas ng paa, halatang magulo. Yung iba, ang lalim. Parang mabibigat ang hakbang. Pero meron din namang bahagya lang ang ukit. Parang nagmamadali. Mukhang dahil basa at malakit ang lupa, malinaw ang bawat yapak. Pero hindi ko makita kung may pabalik palabas eh. Puro papasok lang ang direksyon ng mga ito. Pero walang bagong bakas dito. Kung nakapasok na siya, dapat sariwa yung yapak niya. Yung mga bakas dito, tuyot na eh oh. Alam mo naman, kapag inapakan mo ang ganitong lupa, lulubog ito at magkakaroon ng bahagyang tubig sa paligid ng inapakan. Eh, wala akong nakikitang ganun dito eh. Pre, bumalik na tayo. Hindi natin siya makikita dito. Wag na pre, tuloy na lang natin. Kapag nakakuha na tayo ng kahit na ilang pirasong ginto, saka na tayo bumalik. Ikuha na rin natin si Althea para sabay-sabay na tayong bumaba sa bundok na to. Mas makakabuti yun kaysa bumalik ng wala. Tumango si Ray sa suwestyon ni Gabo at nagsimulang maglakad. Nagpatuloy sila hanggang sa dulo ng kuweba. Ngunit bago pa sila nakapasok ng tuluyan sa dulo, naamoy nila ang sobrang lansa. Isang mabahong amoy na tila nagmumula sa nabubulok na bangkay ng tao o hayop. Pareho silang napasinghap at tinakpan ng kanilang ilong. Tumigil sila sandali. Hindi nila matanggap ang kanilang naapakan. Puno ito ng buto ng kung anong nilalang. Aring Ray, wag mong sabihin na kalansa ito ng tao. Hindi rin ako sigurado, pero buto-buto mga yan. Ha? Ano ito? Uy, manahimik ka nga. Kumalma ka na lang muna. Eh paano ako kakalma? Isipin ko pa lang na maraming namatay dito. Hindi ko na gusto magpatuloy eh. O paano? Lumabas na lang tayo. Halika na. Dumating ka na din, anak ko. Gulat na napatingin ang magkaibigan sa harapan nila. Halos mahimatay si Gabo dahil sa kakaibang nilalang na nakita nila. Nakalutang ito habang nakaupo sa ibabaw ng malaking bato. May mga ugat na parang buhay na umiikot sa katawan ng babae. Ang damit nito ay kasing itim ng madilim na kuweba. Kahit nakakatakot ang itsura ng babae, magaan ang aura nito. Nakapikit ang mga mata nito. At nakalahad ang mga kamay na parabang kumukuha ng enerhiya sa paligid. Hindi may alis ni Ray ang kanyang paningin sa babae na parang may hindi may paliwanag na puwersa ang humihila sa kanya. Ang takot at pagkabighani ay sabay niyang nararamdaman. Pare, umalis na tayo. Nakakatakot siya. Baka siya yung tagapangalaga ng mga kayamanan. Aalis na kami. Hindi namin gagalawin ang mga kayamanan mo. Hindi. Hindi ka pumunta rito para sa kayamanan. Ha? Anong ibig mong sabihin? Nandito ka dahil tinawag kita. Hindi. Sino ka para tawagin ako? Halika. Lumapit ka. Lumapit ka sa akin, mahal kong anak. Ano? Sinong anak mo? Nagpalinga-linga si Ray sa paligid. Naguguluhan siya habang hinahanap kung sinong tinatawag na anak ng babaeng nakalutang sa ibabaw ng bato. Sumakit na ang kanyang ulo. Hindi lang dahil sa kakaibang enerhiya ng babae, kundi pati na rin sa mga salitang binanggit nito tungkol sa tinatawag na anak. Tumayo ang babae mula sa kanyang kinauupuan. Kasabay ng pagbaba niya sa bato, sumasabay ang paggalaw ng mga ugat na nakapalibot sa kanyang katawan. Dahan-dahan siyang naglakad palapit kay Ray. Pagkalapit ay hinaplos niya ang mukha ng binata at ngumiti bago nagsalita. Ang tagal din kitang hinintay, anak. Ang tagal kong gumawa ng paraan. Mabuti na lang at namatay na ang lola mo. Masyado siyang mayabang, kaya ayan, nabawasan ang buhay niya. Ano po bang ibig mong sabihin? Ikaw bang pumatay sa lola ko? Hindi naman sa ganon. Pero parang ganon na nga.
Humina siya dahil sa patuloy niyang paglaban sa kapangyarihan ko. Nanatiling nakatingin si Ray sa babaeng nasa kanyang harapan. Hindi niya magawang magsalita. Naguguluhan siya at hindi alam kung paanong sasagutin ang mga sinabi nito. Tinutok niya ang paningin sa mukha ng babae habang patuloy lang ito sa pagsasalita. Hindi mo pa rin pala naunawaan ang lahat. Kinuha ka sa akin ng pamilyang albularyong yon at ikinulong ako dito. Hindi mo pa ba nauunawaan? Anak kita. Ikaw ang nag-iisa kong anak at tagapagmana ng ating tribo. Sino ka ba? Anong kailangan mo sa akin? Ano ba pinagsasabi mo? Dahil sa inaasta mo ngayon, gusto kong isipin na hindi ikaw ang anak ko. Sa pagkakaalam ko, may angking talino at lakas ng loob ang magiging anak ko. Pero parang hindi ko nakikita sa iyo yon. Bumalik ka na sa pwesto mo. Pasensya na sa panggagambala namin sa iyo. Mauna na kami ng kaibigan ko. Gabo, halika na! Uy! Anong ginagawa niyo? Bitiwan niyo siya! Ibalik niyo siya dito! Gamit ang mga ugat sa katawan ng babae, gumalaw ito ng kusa at pinalibutan ng katawan ni Gabo. Inilayo siya mula kay Ray na kinagulat ng magkaibigan. Hindi magawang magsalita ni Gabo dahil sa gulat. At nauubusan siya ng hininga dahil sa higpit ng pagkakagapos ng mga ugat sa katawan niya. Nagsimula nang magalit si Ray sa babae. Tumakbo siya patungo sa pwesto ni Gabo upang tulungan ito. Pero bago pa man makalapit, isang ugat ang pumulupot sa kamay at paa niya. Iniharap siya ng ugat sa babae. Nagpupumiglas siya, subalit sadyang malakas ang mga ugat na parang kinukontrol ng babaeng nasa harapan niya. Ano bang kailangan mo sa akin, ha? Tanggapin mo ang pagiging anak ko at ilabas mo ako dito sa kuwebang ito. Ano bang mangyayari kung tatanggapin kong maging anak mo? Marami. Katulad ng ano? At sino ka ba talaga? Anong klaseng tao ka? Mukhang wala ka talagang alam tungkol sa ating angkan. Bakit ba kasi hindi mo nalang diretsyong sabihin eh? Bakit kailangan pang magpaligoy-ligoy? Naiirita na ako eh. Ako si Sarah at 3 dekada nang nakakulong dito. Isa kong reyna ng tribo natin. Reyna ng ano? Hindi ko akalain na ganito kaiksi ang pasensya ng anak ko. Isa akong reyna ng mga aswang. Aswang? Ang ibig mong sabihin, anak ako ng isang aswang? Isa akong reyna ng mga aswang. Ako ang kinatatakutan ng lahat ng mga aswang. Mas malakas ako sa mga manananggal, wakwak at iba pang uri ng aswang na kilala mo. Ako lang ang kinikilala nila at wala ng iba. Isang uri ng aswang na kilala sa tawag na hamong. Hamong? Hindi porket hindi ko kilala ang uri na yan lolokohin mo na ako ha. Sa tingin mo maniniwala akong aswang ka na may mataas na uri? Maloloko mo ang iba pero ako hindi. Mabilis na pinakitaan si Ray ng babae ng kapangyarihan ito. Gamit ang kanyang mga ugat, iniharap nito kay Ray ang isang uri ng aswang. Agad namang nakilala ni Ray ang babaeng manananggal. Sisimulan na sanang kainin ng babae ang manananggal nang matigilan ito dahil sa kanyang pagsigaw. Sandali! Althea, ikaw ba yan? Oo, Ray. Tulungan mo ako. Sige na, bago pa ako makain ng sarili mong ina. Ano? Gulong-gulo na talaga ako. Paano nangyaring manananggal ka? Mamaya ako na ipapaliwanag. Iligtas mo muna ako mula sa nanay mo. Hay! Ipaliwanag mo muna ang lahat bago kita batayin. Taksil ka! Oh, sige, Ray. Ganito kasi yon. Hindi ko naman sinasadya eh. Ang totoo, ginawa ka nilang pain. Siya at ang pamilya niya. Kanina pa sila umaligid sa palibot ng kuweba. Naririnig at naamoy ko silang lahat. Lahat ng tao at aswang na umaaligid sa kuweba ay nagiging pagkain ko dahil wala akong kakayahang lumabas mula rito. Gusto nang ang kanyang patayin kita para wala nang pumalit sa akin. Gusto nilang sila na ang maghari at katakutan ng lahat ng uri ng mga aswang. Sa loob ng 27 taon, na malagi at nabuhay ako rito. Nagtiis, umaasang isang araw ay matutuklasan mo ang iyong sariling kakayahan. Naghihintay at umaasang may dugong aswang ang mananalaytay sa iyo.
Anak ka ng isang malakas na uri ng aswang at ng malakas na albularyo. Hindi nila ako nagawang patayin dahil sa enerhiya ng puno ng kalumpang. Naging kaisa na ang aking katawan ng puno na ito, kaya nagawa ko na itong kontrolin. Nauunawaan mo na ba? Habang nagsasalita si Sarah, ang ina ni Ray, hindi maiwasang mapatingin si Ray sa babaeng lumilipad sa hangin. Ang mga kamay ng babaeng manananggal ay may pabigat na ugat. Naghihintay si Ray ng reaksyon mula kay Althea. Umaasang sasabihin nitong sinungaling ang babaeng nagpakilalang ina. Sinungaling ka! Impostor yun! Si Althea na nakilala ko ay hindi takot sa bawang. Ang mga aswang, tsak na hindi makakatagal sa bawang. Kaya hindi si Althea yan. Ginagamit mo lang ang mukha niya. Ang totoo, kanina lang ako ginawang aswang kasabay ng pagbilong ng buwan. Nung nakita mo ako sa may balon, sinusubukan ko lang ang kakayahan ko sa sarili kong ina. Ang ina ko ang manananggal. Tinakot niya lang si Gabo para ibaling mo sa kanyang atensyon at hindi mo isipin na magkakampi kami. Ang matandang nakita natin sa kubo ay ang lolo ko. Aswang din siya na may kakayahang tumalon ng mataas kaya nauna siya sa atin sa kubo. Sila rin ang nag-utos sa akin na daling ka dito at gamitin ko ang kayamanan para maniwala ka. Lahat din ng kwento ni Gabo ay ginawa ko lang para mapasunod ka dito. Nautusan lang akong bantayan ka simula nang ipinanganak ka. Layunin ng angkan namin na patayin ka kung hindi ka namin magiging kakampi. Pero totoong naging kaibigan mo ko. Naging kaibigan kita dahil mabuti kang tao. May kaibigan bang niloloko ang kaibigan? Hindi ko sinasadyang lokohin ka, Ray. Kailangan mo lang maniwala sa akin. Siguro nga, nakakatakot na iba ang kwento at pagkatao ang pagkakakilala mo sa akin. Pero totoong kaibigan talaga ako sa iyo. Pakawalan mo na siya. Pakawalan mo rin ang isa pang kaibigan ko. Baka mamatay siya dito dahil sa sobrang takot eh. Hindi pinansin ni Ray ang mga sinasabi ng babaeng nagpakilalang ina niya. Sa kabila ng galit at pagkabahala, alam niyang may mali sa mga nangyayari. Pero pinili niyang ipagtanggol ang kaibigan. Alam ni Ray na hindi lahat ng aswang ay masama. Sa tagal ng kanilang pagkakaibigan, hindi niya kailanman naranasan na saktan silang maglola. Sa halip, sila pa ang naging katuwang nila upang malampasan ang hirap ng buhay. Wala silang permanenteng trabaho at ang kanilang ikinabubuhay ay mula lamang sa bayad ng mga nagpapagamot sa lola niyang albularyo. Pero dahil sa tulong ng mga tulad ni Althea at ng pamilya nito, nakakatanggap sila ng suportang pinansyal upang mairaos sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Malaki ang utang na loob ni Ray sa mga ito na hindi nagdamot ng tulong sa kanila. Kaya't masakit para sa kanya ang katotohanang sila pa ang magdudulot ng kasakitan sa kanila ngayon. Alam mo kung anong gusto ko mangyari, hindi ba? Sige, gawin mo na. Basta mga kaibigan ko, bitiwan mo sila. Hindi, huwag mong gawin yan, Ray. Hindi ka mabubuhay ng normal dyan. Maaari mo pang ikamatayan. Patayin niyo na lang kaya ako. Mababalo na ako dito eh. Magigising ako nakahiga pa rin dito at mawawalan ako sa katinoan dahil sa takot. Palabasin mo na lang ang mga kaibigan ko bago mo gawin ang gusto mo sa akin. Kailangan mo akong palabasin dito bago kayo makalabas lahat. Ano na naman ang sinasabi mo? Ang loob ng kuweba ay napapaliputan ng malakas na orasyon na nagkulong sa akin. May lalabas lang ako ng sarili kong anak na may kaalaman sa orasyon. At ikaw yon, Ray. Ikaw lang ang may kakayahang palabasin ako sa loob ng kuwebang ito. Anong orasyon? Ano bang kailangan mo? Bago yan, lunukin mo ang dugo ko para mabuhay ang pagiging isang ganap mo na aswang. Pagkasabi ni Sarah, walang pag-aalinlangan na hiniwa ng babae ang kanyang palad at piniga ito sa harapan ni Ray. Unti-unting tumulo ang dugo. Ang bawat patak ay may kasamang sumpa. Sa kabila ng alinlangan at matinding takot, nagawa ni Ray na saluhin ang bawat patak na yon, gamit ang kanyang mga kamay at dinilaan ito. Naramdaman niya ang hindi maipaliwanag na lakas mula sa bawat patak ng dugong kanyang natitikman. Makikita ang takot sa mata ni Althea.
Naramdaman niyang mali ang nangyayari, pero alam niyang hindi na kayang pigilan pa si Ray sa kanyang desisyon. Hindi niya kaya makita si Ray na magdusa, lalo na't alam niyang hindi ito ang gusto ng kanyang puso. Hindi niya gusto ang maging aswang na kagaya nila. Isang minuto ang lumipas at biglang nagliwanag ang mga mata ni Ray. Napalood siya hawak ang kanyang dibdib, habang ang kanyang hininga ay kinakapos. Pakiramdam niya ay may isang puwersang pumipigas sa kanyang mga laman. Isang puwersang hindi niya kayang pigilan. Ang paghahalo ng dugo ng tao at aswang ay naglalaban sa kanyang katawan. Napasigaw si Ray, isang nakapaninindig balahibong daing na umalingaw-ngaw sa buong kuweba. Tumigil ang lahat. Ang tensyon sa loob ay mistulang pumipigil sa kanilang paghinga. Nakatingin lang ang tatlo at puno ng pangamba para kay Ray. Pagkalipas ng 5 minutong katahimikan, dahan-dahan ang nagangat ng ulo si Ray mula sa pagkakatungo habang nakapikit. Ramdam ng lahat ang bigat ng kanyang presensya. Nang bumukas ang kanyang mga mata, tumambad ang nakakapanindak na pulang liwanag. Nanlilisik ito at puno ng puot. Ang dating Ray na nakilala nila ay tila nawala na. Pinalitan ng isang bagong nilalang na hindi na nila kilala. Lumabas na kayo ngayon na! Bitiw mo na sila! Anong ginagawa mo? Bakit kailangan mo silang palayasin? Maaari mo silang maging unang pagkain bilang isang aswang. Mas lalakas ka kung gagawin mo yon. Huwag mo akong utusan. Huwag mo akong inuuto. Ang sabi mo, pakakawalan mo sila kapag sinunod ko ang gusto mo. Hindi ba? Eto na! Ganap na akong aswang! Umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ni Ray sa buong kuweba. Nagdala ito ng isang hindi may paliwanag na pagyanig. Bawat kilos niya, pati na ang kanyang sigaw, ay tila pumapalo sa orasyong bumabalot sa kuweba. Dahil dito, natigilan si Althea at sa matinding takot ay mabilis siyang lumipad palabas nang matanggal ang pagkakagapos ng ugat sa kanyang kamay. Samantala, hindi naman nagaksaya ng pagkakataon si Gabo. Agad din siyang tumakbo palabas. Lalakad na sana palabas si Ray ngunit bago siya makalayo, maigpit siyang hinawakan ng kanyang ina. Gamit ang mga ugat nito. Nag-aapoy sa galit ang mga mata ni Ray nang tingnan niya ang kanyang ina. Ano ba kailangan mo? Maraming aswang ang nasa labas. Naramdaman nilang nabuhay ang dugo ng isang tagapagmana. Nandyan sa labas sa mga kakampi at mga kalaban. Eh di labanan mo sila. Hindi ba't sinabi mo kanina na makakalabas ka na dito? Eh di harapin mo na silang lahat. Hindi mo ba talaga naiintindihan? Naiintindihan ko na ang lahat. Ikaw ang tunay na kalabang ko. Masama ka dahil marami ka ng pinatay na aswang para lang mabuhay. At ngayon, gusto mo akong maging katulad mo para patayin ang sarili ko mga kaibigan, hindi ba? Kaya wala na tayong dapat pag-usapan pa. Ako ang nanay mo. Ako ang nagbigay ng kakayahan sa iyo. Kaya ka naging ganito kalakas. Ah, eto ba? Sa isang iglap, sinapak ni Ray ang sariling ina. Hindi inaasahan ni Sarah ang biglang pag-atake kaya tumama ang kanyang likod sa matigas na pader ng kuweba. Hindi siya nakapaghanda upang depensahan ang sarili. Sa tindi ng galit, sinubukan niyang kontrolin ang kanyang mga baging. Mabilis na pinulupot ang mga ito sa katawan ni Ray. Ngunit sa isang malakas na pagpiglas, kasabay ng nakakayanig na sigaw ni Ray, nagtalsika ng mga ugat palayo sa kanya. Alam ni Sarah na hindi ganun kadaling mapigilan ng kanyang anak. Ngunit hindi niya inaasahan ang ganitong tindi ng lakas. Hindi pa rin nagpaawat si Ray. Sa gigil at galit niya, hinawakan niya sa leeg ang kanyang ina. Ayokong kontrolin ng kahit na sino. Hindi kita ina. Ano man ang nangyari ngayon, ginawa ko lang to para mailigtas sa mga kaibigan ko. At kung ano man ang dahilan kung bakit ka nakakulong dito, sigurado akong nararapat lang sa iyo yun. Hindi pwede. Ako ang inay mo. Bumalik ka dito, Ray. Isa kang... Wisit! Naglakad ng mabilis si Ray, bingi sa mga sigaw ng kanyang ina. Habang si Sarah hindi tumitigil sa pagtawag at pagsigaw.
Pilit siyang pinipigilan gamit ang makapal at matitibay na ugat ng kalumpang. Ngunit sa bawat hampas ng mga ugat, isang simpleng galaw lang ng kamay ni Ray ay sapat na upang maitaboy ang mga ito. Galit na galit si Sarah, ngunit hindi rin nagpahuli ang damdamin ni Ray. Hindi kailanman pumasok sa kanyang isipan na magiging isa siyang aswang. At hindi lang basta aswang, kundi prinsipe pa ng kanilang lahi. Nakilang hakbang na si Ray, ngunit sa bawat pagsulong niya ay tila may hindi nakikitang pader na pumipigil sa kanyang makalabas sa kuweba. Ramdam niya ang bigat ng enerhiyang yon. Gamitin mo ang itinuro sa iyo ng lola mo. Ang enerhiyang yan ang sumpa kung bakit hindi ako makalabas dito. Anong ibig mo sabihin? Ano ba ito? Yan ang sinasabi ko. Nakulong ako dito gamit ang orasyon. Ang dugo ko lang ang hindi kayang makalabas diyan. Dahil, anong klaseng ina ang magpapakulong sa sariling anak niya? hindi kita kinulong. Ito lang ang naisip kong paraan para makalabas ka. Kasama ako. Sige na, gamitin mo ang nasa leeg mo. Sigurado kong yan ang susi para makalabas tayo sa lugar na ito. Napatingin si Ray sa kwintas na nakasabit sa kanyang leeg. Ang bilog na kristal sa gitna nito ay biglang nagliwanag. Nagulat siya sa nakita. Kailanman ay hindi pa ito nagliwanag ng ganon. Ang kwintas na ito ay binigay sa kanya ng kanyang lola nung siya'y bata pa. Matagal nitong mapansin na madalas siyang bangungutin. Sinabi ng kanyang lola na ito'y isang proteksyon, isang orasyong nilikha gamit ang espesyal na metal. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ng malinaw na sagot sa kanyang mga panaginip. Ang kuweba, ang bundok, at ang mga butong tila nagkakabit-kabit. Ang lahat ay bahagi ng kanyang panaginip. Doon na rin niya naintindihan kung bakit mabilis nang hina ang kanyang lola. Hindi to dahil sa simpleng katandaan. Ang kwintas ang nag-uugnay sa kanila. At ito ang ginamit ng kanyang lola upang mapanatili siya sa ligtas. Pero ito naman ang tuluyang nagpahina sa matanda. Tinitigan ni Ray ng matalim ang kanyang ina. Pagkatapos ay marahas na hinubad ang kwintas mula sa kanyang leeg. Tumutol si Sarah, ngunit hindi siya nagpatinag. Itinapat niya ang kwintas sa bukana ng kuweba. Ginaya niya ang ginawa niya sa kanyang panaginip. Sa sandaling yon, lumabas ang isang kakaibang enerhiya mula sa kwintas. Nagliliwanag ito ng napakatindi. Hindi nag-aksaya ng oras si Ray. Nagmamadali siyang tumakbo palabas nang maramdamang nawawala ang enerhiyang bumabalot sa kuweba. Sa kanyang paglabas, tumambad sa kanya ang kaguluhan. Iba't ibang uri ng aswang ang naglalaban-laban. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya si Gabo. Halos mabaliw na ito sa kakasigaw habang hawak ang ulo. Nanginginig sa takot at naduduwal sa mga nakikitang karumal-dumal na eksena. Napuno ng galit si Ray. Isa-isa niyang nilapitan ang mga aswang na humahadlang sa kanyang daraanan. Ang bawat nahawakan niya ay itinatapon ng malayo. Ang ilan ay bumabagsak sa malawak na damuhan. Ang iba naman ay sumasabit sa sanga ng mga puno. Napakalakas ni Ray at ang kanyang presensya ay nagbigay ng takot sa iba. Ang ilan sa mga aswang ay mabilis na tumakbo palayo, samantalang ang iba ay yumuko para magbigay galang. Habang nagaganap ito, si Sarah naman ay nananatiling nasa gitna ng laban. Walang alinlangan na sinasaktan at kinakagat ang sinumang sumusubok na sumugod sa kanyang anak. Isang matinding sigaw na may kasamang umaalulong ang nagpatigil sa lahat. Isinigaw nito ang pagbibigay pugay sa hari ng kanilang lahi. Marahil nagtataka ka, anak. Sila ang mga aswang na naniniwala sa iyong kakayahan bilang susunod na maghahari. Lahat sila ay nagtitiwala sa iyo. Naniniwala sa iyong pamumuno at sa mga magagandang pagbabago na darating sa ating tribo. Hindi ko pamamahalaan ng tribo ng mga aswang na sinasabi mo. Ano ka ba? Hindi mo ba nakikita ang daming umaasa sa iyo? Kung hindi mo tatanggapin ang pagiging aswang, mas malaking gulo ang mangyayari. Maaring madaming inosente at walang muwang ang madadamay.
maaring silang umatake ng kahit sino. E di ikaw ang umayos, ikaw ang mamahala sa kanila. Sa loob ng ilang dekada, hindi ako nakakuha ng sapat na lakas mula sa puno ng kalumpang. Kaya naman mas malakas ang iba sa akin. Ang puno ng kalumpang ang pinagkukuhaan ko lang ng lakas. Ang mga ugat nito ang nakapaligid sa akin. Nakita mo ang aswang na nasa ibabaw ng punong yon? Siya ang sumunod na pinakamalakas sa akin. Siya ang ama ng kaibigan mong si Althea. Siya si Mang Canor. Pwede siyang maging mabuti, ngunit maaari rin siyang maging masama. Siya ang maaring pumalit sa iyo o sa akin. Siya ang pinagkatiwalaan ko sa iyo simula nung ipinanganak kita. Pinadala ka niya rito kahit alam niyang maaari kitang makain. Ganun siya katuso. Kung hindi ikaw ang papalit sa akin, maaring isang masama ang mamuno sa ating lahi. Dahil sa galit ni Ray, sinapak niya isa-isa ang mga aswang na nasa harapan niya. Hindi niya makita kung nasa ng kaibigang si Althea. Kaya lalo siyang nagalit sa pag-iisip na maaring napatay na ito ng mga aswang. Lalo pat bago pa lamang itong naging isa sa kanila. Ilang sandali pa, may mabilis at malakas na nilalang na humarang sa harapan ni Ray. Yan ba sinasabi yung magiging hari ninyo? Hindi malang ginalang ang kanyang sariling ina bilang reyna. Ang kapal ng mukhang manakit ng mahina sa kanya. Manahimik ka. Kahit wala siyang respeto sa ngayon, yon ay dahil hindi pa niya ako natatanggap. Bigyan mo siya ng sapat na oras para tanggapin ang mga nangyayari. Huwag niyo siyang basta husgahan. Kahit anong mangyari, sa kanya lang nananalaytay ang dugo ko. Siya ang nag-iisang susunod na maghahari sa ating angkan. Huwag kang lapastangan, Canor. Hindi pa rin kayo nagbabago, mahal na reyna. Sinusunod niyo pa rin ang gusto niyo kaysa sa gusto ng nakararami. Hindi ba ganyan ka din noon bago ka makulong sa kwebang yan? Manahimik ka kung ayaw mong patayin kita ngayon din. Sige, ganito na lang. Nanatiling nakatayo si Ray. Tahimik na nakikinig sa pag-uusap ng dalawa. Matalim ang kanyang titig sa kanila. At medyo kumunot ang noo niya sa mga sinabi ng lalaki. Pero nagulat siya nang bigla siyang sapakin nito. Dahil sa bilis ng kanyang reaksyon, agad siyang nakaiwas. Tumalon siya sa pinakamalapit na puno upang iwasan ang susunod na pag-atake ng lalaki. Aba, mabilis ka ha, pero hindi ka marunong lumaban. Kailangan pa akong hawakan ng mga kampo ng iyong ina para makalabang ka sa akin? Nakakatawa ka naman. Huwag niyo akong tulungan. Wala ding tutulong sa kanya. Papatayin ko siya at papatunayan kung mas malakas ako. Higit sa inaakala niya. Ang yabang mo ah. Bagong aswang ka lang naman, di ba? Anong alam mo sa amin? Ni ayaw mo nga maging katulad namin, hindi ba? Ang dami mong satsat. Ilang sandali pa, sumugod si Ray kay Canor. Hindi nagaksaya ng panahon si Ray. Sumipa siya sa hangin at tumagos ito sa dibdib ni Canor. Agad na patras ang lalaki sa lakas ng sipa. Bumagsak siya sa lupa. Sobrang yabang mo, pero simpleng sipa ko lang, hindi mo masalo ng tama. Hindi ko lang inaasahan ang pag-atake mo. Kung alam ko lang, edi agad ko sa sanang sinalo. Huwag kang magdahilan, Canor. Hindi ka lang talaga kasing lakas ng angkan namin. Huwag ka nang magyabang kung hindi mo kayang lumaban. Unang pag-atake pa lang yon. Hinuhusgahan mo kagad ang kakayahan ko. Ako pa nga pumalit sa iyo nung panahon na nakakulong ka sa kuweba dahil sa lola niya, hindi ba? Maglalaban ba tayo o iinsultuhin mo lang siya? Pag ka naman masyadong at bata. Agad na tumakbo si Canor patungo sa pwesto ni Ray. Nagmamadali siyang umatake at pinagsasasapak ang binata. Pero mabilis namang dumepensa si Ray. Tumagal ng halos 5 minuto ang pag-atake ni Canor kay Ray. Ngunit hindi mo lang siya nakatama. Nagsimulang magsawa si Ray sa patuloy na depensa kaya sumigaw siya ng malakas. Alos mapuwing ang lahat sa lakas ng hangin na dulot ng kanyang pagsigaw. Kaya napayuko ang mga nanunood na aswang. Maging si Canor ay lumayo ng bahagya kay Ray.
Kahit na nilabanan niya ng buong lakas ang puwersa mula sa pagsigaw na iyon, tinangkang sipain ni Ray si Canor sa muka. Ngunit inaasahan na ito ng lalaki, kaya agad siyang nakapaganda at nakadepensa. Kasunod nito ay umatake naman siya. Habang si Ray ay patuloy na sumisipa sa iba't ibang direksyon, hindi nagpatinag si Canor at mabilis na gumanti ng atake. Nagpambuno ang dalawa at ramdam ng lahat ang tensyon sa bawat galaw nila. Ang mga nakapaligid ay halos pigilan ng kanilang hininga sa tindi ng laban. Sa kabila ng kanilang labanan, biglang tumigil si Canor at inunat ang kanyang kamay bilang tanda ng pagsuko. Tama na. Sige na, malakas ka na. Pero hindi ka mas malakas sa akin. Hindi mo ako kayang patumbahin. Dahil bago pa lang siyang aswang, Canor. Ngayon niya palang nadidiskubre ang kanyang kakayahan. Pero kaya kanyang tapatan. Oo na, malakas na siya. Anak mo siya eh. Hindi katulad ko, matanda na at malayong angkan mo pa. Inuubos niya lang ang lakas namin pareho. Pero hindi niya ako mapapatay. O ano, napatunayan ko na bang sarili ko? Hindi ka na ba magdududa sa kakayahan ko upang maging hari ng angkan na ito? Nagulat ang lahat sa sinabi ni Ray. Maging ang ina nito na kanina pa nahihirapan sa pag-iisip kung papaano kukumbinsihin ang anak. Ilang saglit lang ay napangiti si Sarah at tumango. Kitang-kita ni Ray ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ng kanyang ina. Hindi ko ginusto maging hari ninyong lahat. Hindi ako katulad ninyo. Hindi mo mababago ang nakatadhana. Ikaw ang papalit sa iyong ina kung ayaw mo magkagulo at madamay ang mga inosyenteng nilalang. Hindi mo hawak ang isipan ng mga aswang na ito. Sa mahabang panahon ng pagkabilanggo ko, kumakain sila ng tao kapag ginugusto nila. Ano? Sino sa inyong lumalaban ng mga tao, ha? Muling nagwala si Ray matapos marinig ang revelasyon. Ang lahat ng mga aswang na nakayuko ay inakala niyang sangkot sa pagkain ng inosenteng tao. Hinablot niya ang pinakamalapit sa kanya at inihagis ito. Ang iba naman na kanyang mahawakan ay lumalaban. Kaya't nagkaroon ng sagupa na naman sa pagitan nila. Sa gitna ng kaguluhan, hindi niya napansin na ginamit ng kanyang ina ang mga ugat ng kalumpang upang siya'y pigilan at itaas mula sa lupa. Hindi mo kailangan maging agresibo at ubusin ang iyong angkan. Hinayaan kita kanina, pero sumusobra ka na. Kung ayaw mo maging hari ng angkan natin, pwede mong patayin ang sarili mo. Ano? Sinasabi mong magpakamatay ako? Walang aswang dito ang kayang galawin ka o patayin. Dahil alam nilang ako ang papatay sa kanila. Kaya ikaw mismo ang bumawi ng sarili mong buhay. Dahil kung hindi, patuloy kang hahabulin ng iyong konsensya. Alam kong mabuti kang tao nung ikaw ay tao pa. Pero hindi mo siguro makakayanin ang pagkamatay ng marami dahil wala silang sinusunod na batas. Ikaw ang gagawa ng batas na yon, Ray. Ikaw bilang hari ng mga aswang. Kayong lahat! Huwag na huwag kayong gagalaw ng kahit na sinong tao kung gusto niyo pang mabuhay! Pagkatapos magsalita, ay nagpumigla si Ray at nakawala sa pagkakagapos sa ugat ng kanyang ina. Mabilis siyang umalis at hinatak si Gabo na tila nawawala na sa sarili dahil sa mga nangyari. Hindi na niya pinansin ang mga tingin ng mga aswang na nakapaligid sa kanila. Hindi din niya nakita si Althea. Ngunit ipinagpalagay niyang ligtas ito. Kailangan niya makauwi upang makapag-isip na maayos. Ang mga nalaman niya ay unti-unting gumugulo sa kanyang isipan. Habang pababa sila ng bundok, isang nilalang ang biglang humarang sa kanilang daraanan. Sa sobrang bilis nito, napayuko si Ray at itinakip ang kamay sa mata upang protektahan ang sarili at ang kaibigang si Gabo. Pag-angat ng kanyang tingin, laking gulat niya nang makilala ang figura sa harapan niya. Althea, ikaw pala. Mabuti naman at ligtas ka. Akala ko napahama ka na eh. Paano mo kami nahanap dito? Malakas ang pangamoy ko. Naamoy ko si Gabo kaya sinundan ko kayo. Ayaw sana akong palabasin ni Ina sa bungad ng kuweba dahil nanghina ako sa ginawa ng nanay mo kanina. Tama lang yun. Halika na, umuwi na tayo. Hindi pa pwede. Kailangan mo akong tulungan.
Tulungan? Sa ano? Ang nanay ko. Isa siya sa mga nakipaglaban. Malubha ang kanyang mga sugat. Kung hindi ko siya nadala kaagad sa albularyo, baka hindi na siya umabot. Anong kailangan natin gawin? Kailangan ko ba siyang buhatin pababa? Pero hindi ko pwedeng iwan si Gabo eh. Alam mo yan. May kaalaman ka sa panggagamot, diba? Baka kaya mong lapatan siya ng Lunas pansamantala hanggang makalakad siya. Hindi ba may kakayahan ng mga aswang na pagalingin ang sarili nila? Masyadong malala ang tama niya eh. Hindi na niya kayang pagalingin ang sarili. O sige, simulan na natin. Kasama si Gabo, sinundan ni Ray si Althea pabalik sa kagubatan. Sa hindi kalayuan, nakita niya ang ina ni Althea na hirap nang huminga habang nakahandusay sa lupa. Agad na lumapit si Ray at tinawakan ng sugat ng aswang. Ngunit nang hawakan niya ito, napasigaw ito sa sakit. Napatingin si Ray sa ibang direksyon. Mukhang may paparating. Kailangan natin dalhin siya pababa. Susubukan kong gamutin siya sa bahay kahit limitado lang ang alam ko sa panggagamot. Ang lola ko lang ang nagturo sa akin eh. Pero pang tao lang ang alam ko. Ako na magbubuhat. Pero paano ang kalahating katawan niya? Bubuhatin ko kasama ni Gabo. Hindi ko pwedeng ipagkatiwala si Gabo sa iba eh. Ako nang bahala sa kanya. Tinanggap mo na ba ang pagiging hari ng tribo? Hindi. Wala namang may tuwala sa akin eh. Yumuyuko lang sila dahil natatakot sila sa ina ko. Saglit silang natahimik. Napabuntong hininga si Ray, kasunod nito ang naging desisyon ni Althea. Sige, magpapalit ako ng anyo. Dala ko ang kalahati ng katawan niya. Sana walang tao sa paligid ng bahay mo. O sige. Habang nag-uusap ay tahimik lamang si Gabo. Hawak ang kamay ni Ray. Tila hindi niya maunawaan ang mga nangyayari. Si Althea naman ay nagpunta sa likod ng mataas na damo upang magpalit ng anyo bilang aswang. Ilang sandali pa, nakita ni Ray na lumipad na si Althea. Dala ang kalahati ng katawan ng kanyang ina. Pero pinabalik niya ito para tulungan na ikarga ng maayos ang ina ni Althea sa likod nito. Pagkatapos ay tuluyan ng nagpaalam si Althea upang mauna na sa kanila. Binuhat naman ni Ray ang natitirang bahagi ng katawan ng ina ni Althea at dahan-dahang bumaba sa bundok. At saka nagsimula na silang maglakad pababa ng bundok. Hawak niya sa braso si Gabo dahil para na itong bata kung umasta. Habang naglalakad, naisip niya ang bigat ng responsibilidad. Hindi lamang bilang isang aswang, kundi bilang isang taong naghahangad ng kaayusan sa mundong ito na hindi na niya lubos maunawaan. Pagkarating ng bahay ay kaagad niyang nilunasan ng ina ni Althea. Pero hindi niya ito napagaling. Pinagpahinga na lang niya ito para makabawi ng lakas at mapagaling ang sarili na mag-isa. Ilang araw ang lumipas. Pinilit ni Sarah si Ray na panghawakan ng tungkulin para sa kapayapaan ng lahat. Walang nagawa si Ray kundi magpanggap na tinanggap na niya ang pagiging bahagi ng mundo ng mga aswang. Ginawa niya ito upang mapanatili ang katahimikan at maiwasan ang anumang masamang aksyon mula sa kanyang mga kalahi. Alam niyang ito ang tamang desisyon. Kahit labag ito sa kanyang kalooban. Hindi siya nagkamali. Kung dati halos linggo-linggo ang balita ng pagpatay, humupa na mga ganong mga insidente. Bagamat may mga ulat pa rin ng pananakit at misteryosong mga pangyayari. Mas mabilis nang nasasagap ni Ray ang mga balita at nagagawa niyang agad na kumilos upang maagapan ang sitwasyon. Unti-unti, naging tagapamagitan siya ng mundo ng mga tao at ng mga aswang. Kahit puno ng duda ang kanyang kalooban, naisip niya ito marahil ang pinakamalapit na paraan upang makamit ang balanse na matagal na niyang hinahanap. Dahil hindi na niya kailangan ng pera, tumigil na si Ray sa pagtatrabaho. Sa halip, mas pinili niyang protektahan ang mga tao sa bayan mula sa mga aswang. Sa ilalim ng kanyang pamamahala bilang hari ng kanilang angkan, nabuhay ang mga aswang ayon sa mga patakaran at kagustuhan niya. Sa kabila ng lahat, nanatili siyang tapat sa layuning mapanatili ang kapayapaan sa kanilang baryo. Hanggang kailan mo pagtatrabahuin ang mga kamag-anak ko sa gabi? Ginagawa ko lang ito para din sa kapakanan nila at ng mga tao. Oo nga,
Pero hindi ba pwedeng 5 o 4 na oras lang? Kahit sabihin natin hindi napapagod ang mga aswang dahil sa natural naming lakas, nagiging limitado rin ang aming kakayahan. Puro gulay ang kinakain namin at mga karne ng hayop. Hindi yun sapat. Katulad natin, tanging laman ng taong pangunahing pinagmumulan ng lakas. Tahimik na pinakinggan ni Ray ang sinasabi ni Althea. Alam niyang may punto ito. Ngunit hindi rin niya maaaring baliwalain ang pangangailangan ng mga tao sa kanilang bayan. Patuloy siyang nag-iisip ng mas balansing solusyon upang mapanatili ang maayos na ugnayan ng dalawang mundo. May mga baboy, manok, at pati na rin ng mga alaga natin baka at kalabaw. Hindi pa ba sapat yun? Tama. Sadyang gaman lang talaga ang mga angkan mo eh. Ang dami kayang kumain ng mga yun. At huwag mong itanggi madalas pa rin silang umuhuli ng mga ibon, hindi ba? Kung gahaman ako, edi sana kinain na rin kita. Eh di patay gutom ka na nun, hindi gaman. Oo, patay gutom talaga ako. Kaya nga kakainin na kita ngayon. Napailing na lang si Ray habang pinagmamasdan ng dalawa. Tila naging normal na para sa kanila ang pag-aasaran at kahit sa gitna ng tensyon ay nagagawa nilang magtawanan. Nagkaroon ng bahagyang saya sa kabila ng mga kaganapan sa kanilang paligid, pero hindi pa rin lubos na nakakabangon si Gabo mula sa trauma ng mga nangyari. Naging dahilan yon upang halos mabaliw siya. Ngunit sa tulong ng mga kaibigan, unti-unti siyang nakakabalik sa dati niyang sarili. Habang patuloy ang kanilang asaran na tawanan, alam ni Ray na marami pa silang haharaping hamon. Ngunit sa mga sandaling tulad noon, natutunan niyang pahalagahan ng mga simpleng kasiyahan. Isang patunay na kahit sa mundo ng mga aswang, may puwang pa rin para sa saya at pagkakaibigan. Ilang araw ding hindi nakatulog si Gabo. Palagi siyang nananaginip tungkol sa mga nangyari noong gabing yon. Mga eksenang hindi niya lubos matanggap. At tila ba pilit na bumabalik sa kanyang isipan tuwing pinipikit niya ang mga mata. Para sa kanyang paggaling, sama-samang inalagaan ni Ray at Althea ang kanilang kaibigan. Hindi naging madali ang proseso. Inabot ito ng may katagalan. Isang araw, habang abala si Ray sa pag-aasikaso ng mga gawain para sa kanilang angkan, narinig niya ang boses ng kanyang ina. Hindi ka ba nagsaasawa na maging tatay ng mga kaibigan mo? Oh, Ma, nandiyan ka na pala. Tama naman si Althea. Kahit may natural na lakas tayo, nanghihina pa rin ang mga aswang. Hindi kami katulad mo. Ikaw kasi, anak ng reyna ng mga aswang at ngayon ay magiging hari na. Naintindihan ko po ang mga sinabi niya. Hayaan niyo, pag-iisipan ko yun at hahanap ng solusyon para sa problema ng angkan natin. Yan ang kilala kong anak. Hindi hahayaang may mapahamak, lalo na sa sariling angkan. Kung hindi ito dahil sa'yo, wala sana akong problema ngayon eh. Akala ko noon, dahil namatay na si Lola, wala nang saysay ang buhay ko. Pero dahil dumating kayo, nagkaroon ako ng bagong daan na tatahakin. Ito ang nakatadhana sa iyo, anak. Ang mahalaga, natanggap mo ang iyong kapalaran. Maraming salamat, anak. Hindi lang dahil binigyan mo ako ng pagkakataon na maging ina mo, kundi dahil binigyan mo rin ako ng pagkakataon na mabuhay ng normal sa kabila ng aking nakaraan. Sa kabila ng mabigat na responsibilidad at mga pagsubok, hindi naging madali kay Ray na tanggapin ang lahat. Ang dami niyang pinagdaanan, lalo na sa pagkakaroon ng mga kakayahan na hindi niya lubos maintindihan. Ngunit habang tumatagal, mas lalong lumilinaw sa kanya ang dahilan kung bakit sa kanya nakatadhana ang ganoong buhay. Naalala pa rin niya ang mga pangaral sa kanya ng kanyang lola. Sa tuwing nakakagawa siya ng pagkakamali, naririnig niya ang boses nito sa kanyang isipan. Isang paalala na patuloy na gumagabay sa kanya kahit wala na ito. Masaya na siya sa kabila ng pagkawala ng kanyang lola. Nananatili ang pagmamahal at aral na iniwan nito sa kanya. Pre, alam mo ba narinig namin sa kabilang kanto? Di ba sinabi kong huwag ka munang gumala-gala lalo na gabi? Baka kung ano mangyari sa yun yan eh. Hindi naman ako gumala mag-isa eh. Si Althea ang nagsama sa akin. Oh, saan ba kayo pumunta?
Lumipad-lipad lang. Ano? Manananggal ka na? Hindi. Gabi-gabi kasi kaming gumagala ni Althea at ang sarap ng simoy ng hangin. Huwag mong sabihin na, Ang daldal mo kasi. Nalaman niya tuloy. Oo, kami na nung nakaraang linggo pa. kaya pala palagi kayo nawawala at nagpapabawas ng oras ng trabaho ha? Uy, huwag ka naman ganyan. Wala namang sahod yung pagtatrabaho namin eh. Hindi ka naman nagtatrabaho noon pa man eh. Dahil ang mga kalahi ko lang ang nagtatanim. Nag-aalaga ng mga hayop sa malawak na bundok na ito para mabuhay. Isa sa mga pangunahing proyekto ni Ray simula nang siya ang naging pinuno ng kanilang angkan ay ang pagtatayo ng malawak na lupain. Ang lupain na ito ay nagsisilbing tahanan ng buong tribo. May mga malalawak na alagang hayop, taniman ng iba't ibang gulay at prutas, at mga produkto na ginagamit nila pang araw-araw at mga ngalakal. Kapaki-pakinabang ito sa lahat, hindi lang sa mga aswang kundi pati na rin sa mga tao. Bilang hari ng mga aswang, isang mabigat na responsibilidad ang siguraduhing maayos ang pamumuhay ng kanyang angkan. Habang nananatiling maayos ang ugnayan nila sa mga tao. Habang pinagmamasdan ni Rhea ang mga abalan niyang kasamahan, dumating si Gabo at Althea na parehong hingal na hingal. Oh, anong nangyari? Sinong umabol sa inyo? Doon! Doon! Sa may iba pang bundok, may umabol sa isang tao. Ano? Aswang ba ang may kagagawan? Oo, pero kakaiba siya. Sinubukan namin abulin pero sobrang bilis at lakas niya. Isa siyang babaeng aswang at parang isang uri din ng hamong. Sa tingin ko, baka nanay mo yun eh. Huwag kayong magbiro ng ganyan ha. Nandun siya sa itaas. Imposible ang iniisip ninyo. Sige, dito lang kayo. Ako nang bahala. Hahanapin ko yung aswang na matigas ang ulo na yon. Walang sandatang dala si Ray. Tanging ang kanyang matutulis na kuko at liksi ng kilos ang kanyang sandata. Mabilis siyang tumalon mula sa puno hanggang marating ang pinakamataas na bahagi nito upang mas tanaw niya ang paligid. Sa malayo, napansin niya ang isang tao na tumatakbo ng mabilis, na sinusundan ng isang enerhiya na halos hindi makita. Agad siyang sumugod at isang mabilis na galaw ay nahawakan niya ang leeg nito. Sino ka? Hindi ka bahagi ng tribo namin ah. Bakit ka nandito? Sino ko para pigilan ako? Bitiwan mo ako kung ayaw mong ikaw ang kainin ko. Saang tribo ka galing? Bakit hindi mo alam ang mga batas ko bilang hari ng mga aswang? Ikaw ang hari? Tumango si Ray. Hinawakan niya ang balikat ng babae upang alamin ang pagkatao nito. Doon niya nalaman na ang babae ay si Elena, isang bagong aswang na inatake ang ibang tribo. Hindi nagdalawang isip si Ray na makipag-ugnayan sa kabilang tribo upang tiyakin na walang mabibiktimang inosenteng tao. Bilang anak ng reyna ng mga aswang, nararamdaman niya na tungkulin niyang panatilihin ang kapayapaan hindi lamang para sa kanyang tribo kundi para na rin sa lahat. Wakas!